He's like an angel in disguise. Ganito pala ako dito. So ayan, magandang tanghali po sa inyo. Sino na po yung naka-attend po sa pa-seminar ko po ng mga daycare dati? Meron po ba? Wala pa naman, lahat ngayon ano. Kasi baka mamaya madoble yung mga sinasabi ko, ay magreklamo. Excuse mo na sana eh, pero ayun. So simulan na po natin sa mga anak natin, no? Ano muna, hindi ko na pahabain kasi naiinitan na po sila at marami pa pong magsasalita. So, yun, simulan natin sa mga bata. Sino po yung personal po ba nila na aalagaan? Kayo po ba yung mga nag-aalaga, yung mga nanay? May nakita akong tatay, kayo po ba nag-aalaga? Wala po ng nanay? Nasa trabaho po? Nasa tindahan. Nasa tindahan naman. Ikaw lang pa umatay. Pero lahat ng pag-aasikaso is yung nanay naman po gumagawa. Same po kayo. Kayo po tayo. Same din po kayo. So, simulan po natin yung sa pagpapaligo, pagbibihis sa mga anak. So, ang sa amin po kasi, huwag kayo ma-offend ha. Dalawa lang po kasi na tatay. So, ano po kasi sa amin, mas prefer po namin na ang magbibihis at ang magpapaligo sa ating mga anak, mapalalaki man po o mapababae po yan is nanay. Wala pong iba dapat. At habang binibihisan natin yung mga anak natin o pinapaliguan, dapat po sinasabi ninyo na walang sino mang pwedeng humawak, umalaw sa kanilang mga pribadong partay ng katawan, kundi kayo lang. At siya lang. Wala nang iba. Na kung sakali mang magalaw yun o may humawak man doon or umipo man doon, ituro mo ninyo dapat kung ano ang ipo, kung ano ang hawak, kung ano ang yung klase yung ginagawa, lamas, haplos, mga ganon. Dapat po malaman po ng mga anak po ninyo yun. No? Kasi, nagkakaproblema kasi tayo pagka minsan may mga nangyayari sa ganon sa bata. Halimbawa, nagiinuman yung mga tatay kasama barkada. Yung anak mo, pinaupo dito. Anong gagawin? Kunwari, pinahaplos-haplos. Saan mo mahaplos? Sa pribadong katawan po ng bata. Pagka ang bata, kahit sino na lang ang nagbibigis, mahawak sa pribadong katawan po nila, parang wala lang sa kanila yun. Pero tayo na nakakakita, pambabastos mo na yun, at saka, may tao. Parang sa akin, kasi pag nakikita mo natin na ganun ang ginagawa sa ating mga anak, is kabastusan na ulo. No? Pero sa kanilang isip, dahil lang kung sino-sino na lang nagbibigis, kung sino-sino na lang nagpapalito sa kanila, sino-sino lang ang mahawak sa kanila, yung katawan nila na yun, yung part na yun, parang wala lang sa kanila. So yun yung nagiging problema din namin, kasi pag nagsumbong po kayo sa amin, ang bata kasi na yan, hindi po nakakatanda ng oras, araw. Minsan kahit yung taong humawak sa kanila, minsan hindi nila kilala. Kasi kapit-bahay lang, nakapunta, markada, gano'n. Hindi po agad-agad natin makuha yung mga detalye na kailangan natin sa pag-fight ng ways. No? Kaya importante po na lagi ninyong sinasabi yun. Kasi pagka alam ng bata na mali yung ginagawa sa kanya, di ba, nung nagsusumbong agad, tinurot nga lang siya ng ate niya o kung sino, mami, si ano, tinurot ako. Mami, yung laruan ko, kinuha ni ganito. Agad-agad malalaman natin. Kasi pagkakulang po tayo ng mga elements na kailangan natin sa pag-file po ng case, hindi po maipafile yung aso po ng anak ninyo. Kung paano siya inabusong, hindi po natin maipafile yun. Kung sino namang may kasalanan, pulis na naman, wala na namang alam. Kaya lang yun po ang kailangan. Hindi po kayo pwedeng mag-file ng kaso, hindi natin alam kung araw kung kailan nangyari yung sa anak ninyo. Kasi kayo po ang makakapagsabi kung anong araw po yun. Kasi nga, ang bata hindi po na alam. Kaya, yun nga, babalik ulit tayo. Pag hindi alam ng bata na bawal yung pinagawa sa kanya, hindi isusunod kayo. May isasabi lang siguro mo yan pagka may sinabi kayo na, ay si ano, ginalaw daw si ano, may ginawa daw sa ari niya, ginawakan ng ari ng bata, ganyan. Tapos marinig ng bata, Mami, bakit bawal ba yun? Kasi ako ginalaw ni ganito. Kailan yun? Hindi ko alam, basta nung isang araw. Kasi hindi ko alam ng bata. Kaya dapat, mismo, kayo po, simulan mo ninyo na gawin po yun. Ngayon po, sa mga tatay naman po na talagang kayo na lang po, no choice po na walang pwedeng magpaligo sa anak ninyo or magbihis sa anak ninyo, walang mga kapitbahay, wala talaga, nagsialisa na, kayo lang natitira doon. Pag pinapaligawan po ninyo yung anak ninyo, huwag po ninyo silang hawakan sa pribadong katawan nila. Mapalalaki man yan o mapababae. Turuan po ninyo kung paano sila maghilot, paano hugasan ang puwet at saka yung kanilang mga ari. Para sila ang hahawak. Yung mga tatay, alalay na
sa pribadong katawan mo nga ng bata. Kasi nga, makakasanayan nga po kasi yun. Hindi naman sa sinasabing bakit ganun, bastos pa agad yun. Hindi mo eh. Yun nga, baka makasanayan po ng bata. Pag may ginawa sa kanya hindi maganda, hindi po agad mag-isusumbong sa inyo. No? Hindi sa discriminate namin kung ano yung makayahan ng tatay, pero yun po ang dapat natin gawin. Habang maaga, mas magandang i-prevent po natin yung mga ganun nangyayari po. No? So yun, pangalawa sa mga ganun is kung paano natin binisan yung ating mga anak. Alam ko, mainit. Kaya lang minsan kasi, may nagpapasuot sa mga anak ng mga sobrang sexy mga damit. O hinahayaan na lang ninyo. Dapat po, pag sinuotan ninyo ng mga ganon, nasasabi ba ninyo na itong kasuotan na to, pwede mong suotin dito sa bahay? O di kaya pag nasa beach tayo, o kaya kung magsiswimming tayo. Itong klase ng damit na to, pwede mong isuot ito kapag nasa party tayo. Itong damit na to, kung pupunta tayo sa simbahan. Kasi sa simpleng pagtuturo sa kanya ng tamang pananamit, or hindi naman, baka may maghalita. Pero hindi po kasi eh. Kasi kung makikita niyo yung mga kabataan ng po ngayon, halos luwa. Kitang-kita na yung kaluluwa, may sinasabi ng mga matatanda. Hindi mo dahil sa wala ba kayong karapatan, karapatan ninyo magsuot kung ano yung gusto nyo ipasuot sa mga anak ninyo or kayo mismo. Kaya lang, minsan kasi ang kasabihan na sinasabi nila na kung ayaw mong magpabastos, walang nababastos. Kaya lang kasi nga hindi mo tayo pare-parehas eh. May mga tao pag nakakita lang ng kuyukot, pag ano na, nakakaisip na ng hindi maganda. Meron naman nakakita ng ganun, baliwala na yun. Kasi nakakita naman siya ng ganun eh. Kaya mas maganda i-prevent natin na mabastos yung mga anak natin. Tayong mga magulang dapat sabihin na natin sa mga anak natin na kung ayaw mong mabastos, kung ayaw mong masabihan ng hindi maganda ng mga tao, dapat ganito ang maayos na pananamit. Kung halimbawa naman talagang sexy yung gawin mo at gusto mong isuot yun, at alam mong gagabihin ka pag-uwi, magdala ka ng extra pamalit. Lalo kung alam mong iskinita yung papasukin mo. Kasi di ba kung makakapanood kayo o kung makakabasa man kayo ng mga balita, anong nangyayari? Dumaan lang siya, sinundan ng mga nagiinuman na pagkita. Diba? Kaya sa ganong pamamaraan, maiiwasan ninyo na maging biktima po kayo. Kaya dapat maging wise po tayo doon. Kung alam mong gagabihin ka, naka-respect shorts ka, magdala ka po ng jogging pants o kaya shorts para papalit ka. Pero yun nga, ang ano pa din, kahit anong suot mo, kung talagang ikaw ang naging punterya ng isang demonyo, sabihin na natin dyan, wala ko tayo magagawa dyan. Kaya lang, as much as possible, na hindi tayo makaakit ng mga ganung klase ng tao. Hindi na sila tao eh, hayop, hindi kasi na yung mga ganun. Huwag na tayo magsuot ng mga ganung kasuotan. Kasi marami mo rin na nakakakita lang ng susundan-sundan. Yung araw siguro, hindi ka susundan eh. Kaya lang, yung iba nga, nasilip lang sa bintana, yung isang nanay, nakasalo lang siya, o kaya nag-iis lang siya. Ang ano na nila, parang inaakit na lang sila, kaya sinusundan-sundan niya, may gagawin pag hindi maganda nun. Eh, paano pa kaya kung gano'n kayong magsuot? Baka yung nakakakita sa inyo, akala, inaakit nyo sila, na habang dumadaan-daan kayo, ganun ang ano ninyo, criteria ninyo, or intention ninyo para akitin nyo sila. Iba po sa yung isip ng tao, kaya lagi-lagi po, mas uunahin natin yung ating kaligtasan. Okay po ba yun? Kaya to ba? Gusto mong isuot eh. Yan na, gusto mong isuot, hindi naman bawal. Kaya lang, pagka alam mo gagawin ka at mag-isa mo lang nalakad-lakad sa kung saan-saan, gusto mo bang masundan? Eh kahit sino naman ayaw nun, di ba? Nakahilis ka lang ang taas-taas, paano ka makakatakbo? Mga bukid pa yung dadaanan mo, hindi makabutan ka na. Di ba? Pangatlo po, yung mga anak po natin, yung mga kuya, mga asawa po ninyo, pagka po nagiinuman sila, huwag pong gawing waiter o kaya waitress yung mga anak ninyo. Taga-serve. Diba, may mga ganon. O di kaya uutusan yung anak na lalaging na kumuha ng pulutan, bumili ng alak. Minor de edad, anong nangyari? Napagtripan, nakita kinabukasan, nasa ilalim ng bornal. Huwag naman po ninyong utusan yung mga anak na bumili ng alak at saka sigarilyo. Baka bumili ng alak, bukas na yung beer, ang gagawin ng bata. Una pa lang yan, singhot-singhot lang muna yan. Amoy ba't gusto ni Papa ko? Amoy-amoy lang. Mamaya, yung daliri, saw-saw. Gaganon na. Ang ganun pala lasa, parang may kumakagat sa lila ko. Susunod na nang iinumin na ng bata. Pagdating sa bahay, bawas na.
sabihin ng bata, tay, nadulas ako, natapon, yun pala, uminom niya. Doon nagsisimula yun, maano na yung anak ninyo, uminom, kasi nga, yung bukas na yung beer, doon lang nila tikman. O di kaya yung Yossi, nagpabili ng Yossi yung tatay, anong ginawa ng bata, kahit hindi nasinta kasi hindi, ginagaya yung ginagawa ng tatay na, nalinigarilyo, gaganon-ganon. Pagdating niya, o papa, yung sigarilyo mo. Ba't basato? Ewan ko, baka nagpawis yung kamay ko, yun pala, sinubukan niya mag-Yossi. Sa susunod na yan, sisindihan na yan. Kaya, kung maaari, pagkabisyo, alam ninyo, ay lalo naman pag magbenta ng pulpos ka, alam mo ninyo kung ano yun. Baka naman, utusan niyo yung anak niyo, ibigay niyo dun sa kapitbahay yung sachet. Luko talaga kayo pag kami ganong nangyari. Sana wala namang ganon. Pagkabisyo, ang papabili ninyo doon sa wag na po yung bata ang utusan niyo. Kasi doon po sila nagsisimula. Curious, bakit lagi ako bumibili ng ganito pagkagabi? Bakit kailangan ni Papa ganito? Yun ang gagawin ng mga bata. Kaya dyan nagsisimula, bata pa lang, bago manigarilyo, marunong uminom. At saka pag nagiinuman po kayo, mapababae man kayo, mga lalaki, nagiinuman po kayo ng kabarkada ninyo, huwag naman yung bitbitin nyo yung anak ninyo, tapos nagipagtunggahan. Ito sasabihin ko sa inyo ha, pagka kayo, naabutan ko na yung pagtunggahan doon, daladalan nyo yung anak nyo, baka mamaya, may pagtunggahan sa inyo yung bote. Isang barangay po kami napuntahan dito, ginatuka talaga ng bote, ang ginagawa, nagpapadede ng anak, tumutungga. Diba, yung iniinom niya, napupunta dun sa anak, diba? Kalukuhan niya. Huwag naman kung gano'n. Pag nag-iinuman kayo, i-sure niyo na may magbabantay sa anak ninyo. No, kasi baka mamaya, nag-iinuman kasama yung anak, nagpapadede pa. Yung pala, baka makalimutan mo sa lasing mo, beer na pala yun, natimpla mo, yun na yun, inom ng bata. Mahimpit yung tulog ng anak, akala ninyo, dahil tulog na tulog, yun pala, nalasing na. Diba? Maging responsible naman po tayo. Ganun na. Sana wala ayaw pag-sermon na. Tsaka pag nag-aaway po kayong mag-asawa, parang away po ninyo, huwag yung nakaharap ng bata, nakaganon sa inyo, nagmumurahan sa'yo. Anong tawag mo? Halimaw. Anong sabi niya sa'yo? Demonyo. Ganon. Anong tanong ni teacher? Anong pangalan ng anak mo? Ay, anong tatay mo? Ano sabihin? Demonyo. Eh, si tatay mo? Halimaw. Kasi yun ang naririnig eh. O di kaya nasa school, nagmumura. Kasi yun ang araw-araw na naririnig niya. Nag-aalmusal kayo, ay, PI ka, ganito, walang pangkain, ganito, mga ganun na. Naririnig ng bata. Pagka mayroong ginagawa sa school, ang hirap-hirap naman nito, PI na to. Maririnig ko dito. Yung mga bata po kasi, kung anong nakikita, kung anong naririnig, ginagaya. Diba? Minsan, ang mga bata pa, pagka nagmumura, natatawa ka kayo. Diba? May mga ganon, o di kaya may mga action na ginagawa ng bata. Nag-FU sa kamay. Tuwag-tuwa pa kayo, ay kaya ng anak kong gumawa nito. Eh, mali yun eh. Diba? Kaya bakit kumamukha kayo? O di kaya sumasayaw-sayaw yung anak nyo. Ang sexy ng sayaw, parang macho dancer. Ay, tuwang-tuwa pa talaga kayo. I-video mo pa, i-send mo pa sa, reels pa. Ang daming views mo. Maya-maya, di mo alam, yung picture ng anak mo, video ng anak mo, nasa puno sa'yo na. Inedit na, ini-AI na. Ginagamit ng ibang tao. Bawal po yun, hindi dapat yun. Yun naman po, napakahirap po mag-trace ka, sinasabi ko sa inyo. Mahirap na po mag-trace pagka ganun ini-AI yung picture ng mga anak ninyo. Pero nagagawa naman ng paraan. Kaya, yung mga anak ninyo, pag pinapaliguan ninyo, di ba may mga baby, pinipicturean pa yung mga putotoy nila para makita daw paglaki, tapos pinupo sa Facebook. I-edit po nila yun. May mga may bumibili niyan, yung mga mahihilig sa bata. Yung mga pedophile na tinatawag nila. Hindi lang po mga foreigner, kahit mga Pilipino po. May mga mahilig po sa mga bata. Pagka nakikita yung mga picture ng mga anak ninyo, baka mamaya nakadamit naman ng maayos, pero ginagawang hubad. Kaya mag-ingat po tayo sa pagpupost ng mga anak po natin sa social media. Ngayon nga, nakasuot ng sexy, nakakubo, mga ganun. Pagka mga nagre-reels, pagka nag-video po kayo, tingnan ninyo para yung mga bata. Iba po pagka naman po, tinatanggal nyo na ni Meta, yung mga nakahubad na mga anak. Huwag na po ninyo gawin yun. Kasi baka mamaya, hindi nakita or naanuhan nila, nag-glitch, hindi nakita yun, hindi natanggal. Iba namang tao ang kukuha nun, tapos iyaano yung mga anak ninyo. Kaya nagkakaroon po tayo ng mga video o mga skandal na parang yung mga bata ang gumagawa, pero in-AI nila, mas makikita mo yung mukha ng mga anak ko ninyo. Kaya mag-ingat po sa pag-post. No? Hindi po basta-basta, pipicturean mo yung bata, tapos ipopost mo. O kaya sumasayaw yung bata, ipopost mo.
Tsaka yun nga, speaking of, mga dancer yung anak mo, tapos tuwang-tuwa ka pa, tapos bibigyan mo ng 20. May iisip ng bata, ay, pwede pala akong sumayaw, huwag na lang akong mag-aral, nabibigyan akong 20. Parang yun kasi ang magiging motion ng bata. Kaya pagka gano'n, okay lang naman na yun nga, pero sabihin mo, ay hindi maganda yun, dito lang tayo sa atin lang yun ha, sa ating pamilya lang, pwede mong gawin yun, pero pagka sa iba, huwag mong gagawin. Tapos, mas maganda, dapat mag-aral ka, yung mga ganun ba? Kasi nga, pag ganun nakayaan mo, kahit pag may nag-iinuman doon, ay sasayaw ako sa gitna na yun, baka bigyan ulit ako ng 20, eh biglang pumatong yung anak mo, sasayaw-sayaw sa lamesa, gusto ko ba naman yun? Tuwang-tuwa ka pa, kumita yung anak mo ng 40 pesos. Mahirap na po yun. Pagka makasanayan kasi ng bata na okay lang sa kanila yung mga ganun na bagay, gagawin at gagawin po nila. Which is hindi po dapat. Kasi nga, pagdating ng panahon, kayo din po ang problema. Sa pananalita din po, natuturuan po ba ninyo yung mga anak po ninyo na mag-po, opo, salamat, sorry, lalo na ang sorry, pagka may ginawang mali. Mag-I love you sa inyo. Natuturuan po ba ninyo? Kasi may mga bata po na napupunta sa office ko, na sabihin kong mag-sorry ka, magpasensya ka sa ginawa mong mali sa mga magulang mo at umiyak niya yung magulang mo. Pero ang tigas pa din ang loob. Hindi niya kaya magsabi ng sorry. Parang pag nagsabi siya daw ng sorry, mamamatay siya. Ganon ang ano niya. Kasi mula nung bata, hindi po siya tinuruan. So dapat po ituro ninyo yung mga simpleng bagay po na yun, yung respeto. Kasi mas matanda siya, dapat respetuhin mo. Yung ganon. Kasi pagdating ng panahon talaga, kayo ang mga problema doon. Pag hindi marunong mag-respeto o mag-sorry man, magpasensya yung mga anak po ninyo. Ano pa po? Di ba mga simpleng bagay lang po, alam po na ginagawa nyo sa anak ninyo. Parang reminder lang po ito. Hindi po ako perfecto kasi wala akong anak, pero dahil sa experience ko po, kaya ako po sinasabi sa inyo na sana po makatulong. Kasi baka mamaya, dahil sa busy po tayo, nakakalimutan po natin yun na ituro sa ating. Ano pa po? Ano pa po yung nangyayari? Minsan pa, dahil mahal na mahal natin yung mga anak natin, magpapabili ng laruan, kahit ang dami-dami na ang laruan sa bahay, binibilihan mo. Nakasanayan ng bata na lahat ng gusto niya, binibigay mo. Pagdating ng panahon, pag na siya, mga high school, ganun, magpapabili ng iPhone, baka iPhone 25 na. No? Yung mga ganun, iPhone 30, wala kayong pambili. Hindi mo bilihan yung bata. Anong gagawin ng bata? Magmawala, mumurahin ka, sasabihin hindi mo siya mahal, ang pinaka-worst mo, papakamatay. Dahil hindi pinagbigyan sa gusto. Kasi sinanay mo lahat ng gusto niya, binibigay mo. Dapat, pagka ganun, sige, sobra-sobra yung pera niyo. Pero dapat pinapaliwanag mo dun sa bata na, anak, hindi araw-araw marami tayong pera. O di kaya, kung hindi niyo mabili yung bagay na yun at kulang ang pera, ipapaliwanag sa bata, wala pa tayong pera, kailangan pang magtrabaho ni nanay, kailangan pa natin mag-save ng pera para mapamilihan. Speaking of savings, yung mga bata na yan, turuan din ninyo. O, paano mag-save? Ano yung save? Halimbawa, may bawal ka, 5 pesos. Sa'yo yung 4 pesos, yung piso, iwan mo. Para maipon. Pag naipon yan, hindi ka yung naman. Naturuan mo na siya na kung paano mag-ipon. Magiging wise na yung anak mo. Diba? Sa mga ganong simpleng bagay po talaga kasi, maaano yan, hindi mo sa isip ng mga bata na yan. Kaya lang, kung puro ang turo mo, hindi, pumunta ka doon. Wala naman si Alin niya, kumuha na sa itlog doon, hindi mo bibilang, marami naman yun. Sa pasimple kasi na gano'n, lalaki at lalaki. Halimbawa yung anak mo, nangupit sa tindahan yung ng isang lollipop. Nahuli mo. Wala kang reaksyon, natatawa ka pa. Ang galing mo, nakakupit ka, mga ganun pa yung tatay. Hindi po, sawayin po, bawal yun. Hindi pwedeng na kukuha ka lang, hindi mo pinapaalam. Yung kumukuha ng pera dun, hindi dapat yun. Pag nanakaw ang tawag dun, ang pag nanakaw, pag lumaki ka, makukulong ka. Hindi kaya kung bata ka, makukulong ka ng DSWD. Para yun ang maiisip ng bata. Kasi kung tatawan-tawanan mo lang na nakuha ng lollipop, nakuha ng piso sa'yo, sinasabihan mo pa ng magaling, ano naiisip niya? Okay lang palang magnakaw. Sa susunod, yung bahat, kung ano mo nakita mo na sa tindahan ang kukunin yan, ano sasabihin mo? Okay lang. Nagsisimula kasi sa maliit yan. Pagka lumaki yan, magiging problema. Kaya habang maliit pa lang, babalik ulit doon. Pagka maliit pa lang yung bata, sana turuan po nito na huwag mahupit o kumuha ng bagay na hindi naman sa kanila. Kasi yun kasi ang minsan kasi naiisip nila, okay lang pala. Pero hindi po pwede.
Halimbawa naman, yung anak ninyo napagalitan ng kapitbahay dahil anong ginawa? Nanira ng halaman. O di kaya anong ginawa? Sinuntok yung isang bata. Anong gagawin niyo? Aawayin niyo si kapitbahay. Ba't pinagalitan mo yung anak ko? Bakit ikaw ba nagpapalamon dyan? Bakit ikaw ba ang ganyan? O diba? O di kaya sinabi ng kapitbahay mo, yung anak mo kasama dun sa, nagnakaw dun sa kapitbahay. Ano sasabihin mo na naman? Ano pinagbibintangan mo na naman yung anak ko? Minordinal lang yan, ganito ganyan. Naririnig ng bata. Anong sasabihin ng bata? Okay lang palang gumawa ako ng hindi maganda kasi pagtatanggol pala ako ng nanay ko, ng tatay ko. Yan ang hindi sa isip nila. Hanggang sa makalakihan na nga na kahit gumagawa pa pala sila ng masama, pagtatanggol ninyo. Pagdating ng panahon kayo na po ang no? Kaya pagka alam ninyo mali talaga ang bata, dapat kayo po muna ang unang-unang magsabi na kaya ka nasaktan ng kapitbahay kasi mali yung ginawa mo. Oo nga't mali yung pananakit sa'yo, kaya lang kasi may ginawa ka. Ngayon, dahil sa pananakit sa'yo, yun lang ang kakausapin ko siya na sa susunod, hindi ka nisasaktan, kundi pagsasabihan ka lang. Yun lang yun. Kasi ang mali, sinaktan din ng kapitbahay. Pero, yun nga, ay mali kasi yung bata, kaya naman siya nasaktan. Yun po ha, paliwanag yun, kahit di ba paulit-ulit ang bata, pero kailangan po ninyo kasi sabihin yun sa kanila. Kasi, pagka hinahayaan ninyo ng ganun at ganun ang ginagawa kahit mali, at hinahayaan po ninyo, yun nga po ang itigin mo sa isip ng bata na kahit pala gumawa ako ng mali o lang sa pagbilang. Dapat po talagang bigyan ninyo ng pagkakataon na kausapin po yung mga anak po ninyo. No? At sana wala pong nagpa-practice dito ng mga paborito mga anak. May ganun po ba dito? Sana pantay-pantay po ang pagmamahal natin sa mga anak natin. Anak man yan ang kinakasama mo sa una, o mas mahal mo yung tatay niya kaysa dito sa isa, sana pantay pa din po. Lalo na sa inyo mga nanay yan, sa inyo lumabas yan. At sa mga tatay naman, na alam naman ninyo na may anak yan, yung napangasawa ninyo. Tapos anong gagawin? Hindi naman pantay ang pagmamahal na ibibigay ninyo kasi hindi naman pala ninyo nagot naman. Kung gano'n lang nasa isip mo ninyo, sana hindi nila po kayo nag-asawa na may anak na. At saka hindi po kasalanan ng bata kung paano siya, kung bakit siya nailuwal dito. Di ba? Ginusto naman niya yan. Di ba? Umungol kayo dyan, di ba? Ano? May hindi ba umungol dyan kaya nabuo? May sumigaw ba dyan na masakit? Di ba? Ginusto naman po ninyo yan. O di kaya kung hindi naman, halimbawa, produkto ng may naabuso po ba dito kaya nagkaroon ng anak? Wala naman po. Sana wala naman po. Pero yun nga, halos lahat naman gusto natin magkaroon ng anak. So sana yung responsibilidad, yung pagmamahal na dapat ibigay natin po sa kanila is dapat ibigay po natin. Hindi po tayo mga magulang ang unang-una pang sisira sa ating mga anak. Yung may mga kalibin dito na may anak na sa una, yung mga anak po ninyo, hindi ko sinasabi na huwag pagkatiwalaan, kaya lang dapat po maging alert po kayo. Hindi pwede po yung bata iniiwan po ninyo doon sa kinakasama ninyo ng sila lang. Yun nga yung yung iiwanan nyo yung bata sa lolo, sa tito, sa kung sino-sino lang dyan, kapitbahay. Kasi hindi na po natin alam yung panahon. Bilang nanay po yun po ang iisipin natin. Paranoid man tayo sa isipin na ganun, kaya lang po kasi sa nangyayari po sa panahon ngayon, dapat po maging alerto po tayo. Pag nakakapansin po tayo na parang hindi maganda, iiwas na po natin yung anak po natin. Pero huwag naman dumating sa pagkakataon na anong gagawin mo sa bata, ilalagay mo doon sa tatay niya para magsama na lang kayo nung lalaki. Pag nakakakita kayo na parang nagugustuhan na yung anak ninyo. Ano yun? Yung anak ninyo, ang hiniwalay ninyo, mas mahalaga sa inyo yung lalaki na yun. Hindi ba kayo mag-iisip na, ba't ganun, binabastos niyo yung anak ko, tapos kakampihan pa ninyo siya? Sana hindi naman po ganun. Dapat mas nauna, duduglaman mo yung anak ko, ang lalaki na yan, pwede mo namang palitan yan. Kasi may mga ganun kong nanay, mas inuuna pa, kampihan yung lalaki kaysa yung sa mga anak nila. Dapat hindi po ganun. Kasi pag ganun ang ginawa po ninyo, ay nakalak na ako. Sa kabila, kung kayo dumaan, ayaw talaga, nakalak na. So yun nga po, kasi sa mga nagiging case ko po kasi, ang nagiging suspect po kasi is yung mga live-in partner ng mga
natin. No? May mga iba naman po mga kalipin partner ng mga nanay na talagang maayos naman sa mga anak nila. Pinakalaman talaga nila yung mga bata. Kaya lang, may mga pagkakataon na po na ganun talaga ang nangyayari. So pagka ganun naman po, sana aasahan mo po ba na isusupport niyo yung mga anak ninyo? Alam ko din kasi mahirap din, lalo na pagka ang kalaban mo yung live-in partner mo, tapos may anak na din kayo nito, tapos ang biktima yung anak mo sa una. Anong pipiliin mo? Di ba? Parang pero sana hindi ko mangyari sa inyo. Kasi may mga ganun po na pamimilingin namin, syempre, paano yung pagkain nito, may anak din namin to, kung ipapakulong ko yung tatay niya. Kaya lang, paano naman po yung anak mo? Hahayaan mo na lang ba? May ganun po akong kaso, ang ginawa talaga, ang kinapunan is yung lalaki, yung bata, sa amin na lang. Ang mga ganun po kasi ang nangyayari dun sa bata, magiging yun sa kanya. Tatak na po yun at hindi na po makakalimutan yung kahit kailan. Kaya kung makikita natin, may mga nanay, tatay na parang kawawa, tapos successful yung bata. Anak niya yun, bakit hindi niya tinutulungan yung nanay at ang tatay kaya niya? Sa tingin ninyo, bakit kaya? Masama loob. Pagka tinatanong niyo yung mga yun, masama yung loob. Hindi naman sila ang nagpaaral sa akin. Ako ang nagsumikap para maabot ito. Tapos ngayon mayaman na ako, sa kanila ako tatawaging anak. Samantalang ang turing naman nila sa akin nun is basura, pinapaampun na ako. May mga ganun po eh. Kaya hindi po talaga natin i-judge yung mga tao na bakit ganun sila ka. Parang kasungit o kaano sa magulang nila, parang walang utang na loob. Parang ang iba nga, sasabihin eh, kung gusto ko lang mamili ng magulang, pipiliin mo yung ganyan. Kaya lang hindi po talaga kasi makakapimili yung mga bata na yan. Kaya kayo po bilang magulang, dahil inanak naman ninyo yan, na sarapan naman siguro kayo sa mga yan, alagaan naman po ninyo, Sana wala namang mga bata dito ma-report sa akin na inalaw ni ganito, tapos yung nanay baliwala lang. Sasabihan pa kami, mga pakialamera kayo, bakit sino magpapakain ng mga anak ko. Kaya lang kasi ang unang-unang iisipin mo dyan ginawa na niya dito sa anak mo. Paano yung mga ibang susunod pa ng mga anak mo? Ano kayang pwede niyang gawin pa? Kasi yung ganong klase ng lalaki, bakit niya gagawin? Inandyan ka naman na. Kahit anong oras pwede ka naman, bumuka ka. Bakit ka pipilitin yung sirain yung bata? Tsaka kung sino man po ang dito, mga broken family, galing sa broken family. Sana, kung ano man yung naranasan ninyo, o naging buhay ninyo, dahil kayo tulog po ng isang broken family, sana dahil may mga anak po kayo, sana huwag po ninyong paranas sa mga anak ninyo kung ano yung sakit at hirap na dinaanan ninyo. Kasi may mga ganun po, may isa akong kaso, siya ng broken family, ngayon, yung mga anak niya, kung saan-saan na lang niya, ilalagay. Wala na siyang pakialam. Kasi, naghirap naman daw siya bakit pa kasi siya nag-anak kung gano'n lang din ang gagawin niya? Parang yung sakit na naramdaman niya, ipapasa niya. Hindi ba dapat ganun? Dapat ang inisip niya noon is, dapat, pagka ako nagkaanak ako, hindi ko papayagan maging broken family. O di kaya, kahit maging ano man yan, at ako ang nanay niyan, hindi ko papabayaan yung anak ko. Pero iba-iba po kasi ang isip ng tao. Meron magiging positive, ang isip niya, meron naman magiging negative. Yun nga, ang negative, mag-anak ka, iwanan mo na lang yung bata kahit saan. Kasi ako naman, nakasurvive ako kakayanin ng bata ko. Ganun na naman ang isip niya. Which is hindi po dapat sana ganun. Tsaka kung kayo po ay naaabuso din ng mga dati ng mga bata kayo, naaabuso kayo physically, psychologically, or sexually, sana po, sa pagkakataon na meron kayong mga anak, yung mga anak po ninyo hindi naman po maging ganun. Kasi may kaso din po ako, yung nanay niya, naghahasa din yung bata, ngayon, nung yung anak niya naghahasa, hindi niya pinagtatanggol. Ako nga, nakasurvive ako, kaya din niya yan. Kakayaan lang niya. Hanggang sa lahat ng mga anak niya, naabuso na ng mga nagiging karelasyon niya. Anong klaseng nanay yun? Kaya hindi po namin may iwasan, minsan nasasabihin namin, nag-anak-anak ka pa. O mas irereklamo pa kami, di ba naman totoo? Kaya kung kayo po, pumunta sa office ko, tapos sabihin niyo, yung anak ko kasi ganito, ganyan siya. Ang una ko kasing tanong doon, paano ko niyo pinalaki yung anak niyo? Hindi dahil pinipriticize ko o binibigyan ko na ng yung paglapit niyo sa akin. Kaya lang, tinatanong
approach po ang gagawin ko. Kasi may mga bata na nasanay sa sigaw, kahit malakas ang boses ko doon, wala pa din siyang pakialam sa akin, maganon lang sa akin. Gaganon-ganon lang siya. Meron naman yung mga bata na kapag pinakausap daw ng nanay ng malumanay, sumasagot ng maayos. So, ganun doon po ang gagawin ko dun sa bata. Kaya po, bilang magulang, kayo po ang tinatanong ko kung paano po ninyo pinalaki yung mga anak ninyo. Kaya dapat po, kilala ninyo yung mga anak ninyo. Yung mga maliliit na to, pwede pa ninyo yan maituro sa kanila. Pero paglaki niyan, mga high school, mga ganyan na yan, hindi po ninyo yan matuturuan kung ano ang gusto ninyo ituro sa kanila. Late na po. Kaya habang maliliit po yung mga anak ninyo, sana po maituro ninyo yung mga simpleng bagay na alam ninyo makakatulong po sa kanila paglaki nila. Kasi may mga iba kasi, hindi, bata pa naman yan, hindi na iniisip yan. Hindi po. Habang bata po yan, naiisip yung mga yan. At saka sa mag-asawa po, pagka may ginagawa po kayo, naglalabing-labing kayo, parang awa po ninyo, huwag niyo katabi yung mga anak ninyo. Ha? Ang ingay-ingay pa ninyo. Sabihin nun, ang ginagawa nyo kagabi, gumagawa kayo ng mga, salad? Bakit ang dami-dami sinasabi si nanay? Sabi ninyo, mag-i-sleep na, bakit ang ingay-ingay ninyo? Di ba kayo nahihiya pag umanon yung anak nyo? Kaya po, pagka masikip talaga ang bahay, pwede naman sa likod bahay na lang. Tingnan namin niyo, baka may kapit-bahay na nakasilip, ano? Ang hirap po, hindi, naano po kasi, may psychologically po kasi may effect doon sa bata. Katabi ninyo, tapos kung ano-anong ginagawa ninyo. Para akala ninyo tulog. Di ba kung makikita ninyo yung mga nag-undergo ng psychological evaluation, may naano yung mga doktor doon. Bakit ka naghihilig sa ganyang bagay? Yun, pagka naano sila, hindi lang hypnosis kasi nangyayari yun. Pero parang kwento ng bata, parang kasi pagka parang nagaganahan ako. Kasi pagka parang may naalala ako na may nag-aano sa harap ko, yung hindi pa niya mag-presyo kung ano yun. Yun pala, dahil yung mga magulang niya, nakikita niya gano'n pala ang ginagawa. Kasi ang mga bata na yan, nakikita na may mata nga, nakakakita nga yan eh. Kaya lang hindi nila ma-figure out kung ano ba yun. Kaya kung makikita ninyo, babalitaan at makikita ninyo sa ano natin, 12 years old, pumatay na, 3 years old. Kung hindi man aling yung bata na yan, hindi man nakagamit, kasi 12 years old lang. Sigurado yun, sa social media, sa nakikita niya, at siya kung ano nakikita niya sa bahay, kaya ba ginawa niya sa bata. Kaya yun, tignan din niyo yung mga cellphone ng mga anak niyo kasi baka kung ano-ano pinapanood mo dyan. Kasi hindi naman ninyo araw-araw na nakikita talaga kung ano yung mga pinapanood dyan. As much as possible nga, pag may binigay kayo sa cellphone, dapat po nakakulit sa cellphone ninyo para lahat ng nabubuksan ng anak niyo kasi makikita mo ninyo. Lalo na yung mga high school na anak niyo, kaya lang baka ma-off nila yung ano na yun, di ba? Alam nila, mas marunong pa sila eh. Kaya lang, kahit mga teenagers yung mga anak ninyo, sasabihin pa din ninyo, bibigyan kita ng cellphone, pero may karapatan akong tingnan kung anong laman yan kasi ako ang nagbigay niya. Pwede naman kung gawin ninyo yun sa bata. Kasi, yun nga, kung iaano ko na sa inyo, kasi galing akong Bicol, yung mga bata, mga anak ninyo, mga kabarkada, mga kung saan-saan ayain yung mga anak ninyo pala, ibebenta sila sa mga, sindikato na nag-aano ng bar, hindi sila binenta eh. Ang ginawa lang, inaya dito, nagpuntang Bicol, pagpuntang Bicol, sa bar sila binagsak. Anong gagawin nila sa bar? Una pa lang, sasayaw-sayaw lang sila. Pero pagdating doon, may utang na daw silang 2,000. Bakit? Dahil sa transportation nila, kamabayad ka na sa kanila. Paano makamalis sa bar? Ang mga kliyente po nila doon, mga minero. Sino taga-Bicol dito? Meron diba? Ikaw, ate, saan ka sa Naga? Malayo. Norte kami, Camarines Norte kami. Mas malayo yun sa inyo, no? Akala ko probinsya yun, pero mas talamang pala yun. Trafficking na po yun kung tutuusin. Kaya tingnan po ninyo yung mga kabarkada ng mga anak ninyo, baka akala magsiswimming lang yun pala, 1 week nang hindi bumabalik yung anak nyo, yun pala, nagbebenta na po sila yun. Ang bayaran doon, ginto. Pero ang kumukuha ng ginto na binabayad, yung may-ari ng bar. Kasi yung bata, magkano lang nakukuha? 100, 200. Tapos parang kalapati pa sila doon. Diba may double deck tayo? Sila, triple yung higaan nila. Tapos sama-sama sila doon. Pahalang ang higaan. Para silang sardinas. Nagsasama ang lalaki at babae. Mga bata. Pinagtatrabaho. Gigising sila ng alas 4 ng hapon. Maliligo, maghahanda. Iayos yung mga lamesa. Pagdating na ng gabi, magdamag. Ayaw kung ilan na inom nila. Inom din sila
sila ng beer para bayad. Tapos nilalabas din siya. May iba na hindi nilalabas doon na mismo. Yung halimbawa, ito yung dingding, may butas doon, akala mo kung ano, yun pala, may higaan doon. Doon lang, pinapasok yung mga batang magustuhan. Babantayan ng bouncer, nakaganon, akala mo sumasayaw-sayaw. Walang tinto yun, naputi na lang. Tapos dito pala, may naano ng bata. Tapos babayad lang siya. Ano yung bibigay sa bata? 100 sa'yo. Next, may susunod ulit doon, punta ka doon. Kaya pagbukas mo, ang baho, sobrang. Dahil yun nga, salita, ang init pa naman doon. Kaya, yung mga anak ninyo, mas malinis pa ngayon dito natin eh. Kasi yung mga bata ngayon, yung hinatid namin, 16 years old pa lang, ano na, may tulo na. Tapos ang tagal na, baka ang ano nun, baka ang findings na nila nun, baka may HIV na. Kasi sobra eh, pag umulang yan, naupo lang siya mga ilang minuto lang, basa na yung upuan. Kasi nagnanaknak na yung kanyang ari. At ito ang tandaan po ninyo, sabihin ninyo sa mga asawa ninyo yan, kahit pa nakakondom sila, kung gano'n ang mga nagamit nila. Meron at meron pa din yan talsik, pwede mapunta sa inyo. No? Pagka gumamit sila sa mga babae sa bar, 15 days, huwag muna kayong galawin, tumigil-tigil sila kano. Tingnan muna nila kung hindi sila nahihirapan umili, hindi nakakatilo mga bitbit nila. Saka kayo gamitin, ano? Kasi may mga ganun eh, hindi yan mag-ano, hindi magta-transfer, meron namang kondom eh. Hindi mo garantisadong ganun yun. Kaya baka ingatan po ninyo pagka may mga anak mo kayo mga babae, may mga boyfriend na yan. Kung gusto nila mag-asawa, sabihin na nila, hindi yung papahirapan pa kayo. Ano? Kaya ano lang ninyo kung gusto nilang mag-asawa, kaysa naman ganun, tatalo-talo sa inyo, mamaya malalaman ninyo, buntis pala yung mga anak ninyo. Hindi po kasi garantisado na magiging honest ang anak ninyo kung papayagan mo ninyo sila mag-boyfriend. Dapat sa una-una pa lang sabihan ninyo yung bata, hanggang hindi mo kaya, nakakainin yung sarili mo hanggang mag-boyfriend. Kasi ako naman, gano'n naman ang turo ng magulang ko eh. Kung gusto mong mag-asawa, sabihin mo na. Pero kung ayaw mo, hanggat nasa poder ka namin, pinapalamon ka namin, sundin mo yung gusto namin. At hindi naman kayo papahamak ng mga magulang ninyo. Ganun po ang sabihin ninyo kasi kung papayagan ninyo sila mag-boyfriend, sige, pupunta sa bahay ninyo. Sa tingin ba ninyo, sa loob ng bahay ninyo, pag nakatalikod ka, hindi na naghahalikan yung dalawa na yan? Doon po kasi nagsisimula eh, hinayaan mo na nga sila, lahat binigay mo yung layak, pero ganun pa din naman ginagawa nila, gumagawa pa din naman sila ng hindi maganda sa likuran mo. Kaya dapat muna palang sabihan na lang po ninyo, huwag muna. Kasi yung mga bagay naman is mararanasan naman nila sa sa tamang panahon. Kasi minsan, ang isip kasi ng bata, hindi, okay na to, ano naman ang mama ko eh. Pero mali po eh. Minsan nasusobrahan mo yung bata sa kabaitan ko ninyo bilang magulang. Mamaya pa, maging kaaway na po yung mga yan. So may mga tanong po ba kayo? May kontra, ay hindi, dapat ganyan. Yung mga sinasabi ko po sa inyo, is mga bagay na pwede po makatulong po sa inyo. Kaya reminder lang po ha. Hindi dahil sinabi ko yun ang gagawin ninyo. No? Nasa inyo yan kung susundin ninyo o hindi. Kasi lahat naman tayo may pamamaraan ng pagpapalaki ng mga anak natin. At saka kung maganda naman ang naging resulta sa mga anak ninyo, edi congratulations sa sarili ninyo. No? Kaya lang pag nakita ninyo medyo unrolling na yung mga anak po ninyo, ayun, baka pwede namang gamitin ninyo yung mga nag-share ko sa inyo, baka sakali makatulong po sa inyo. Pwede kaya sa mga kapatid, sa mga anak, pwede po ninyo sabihin sa kanila na pwede po nila sa mga anak ninyo. So sa mga asawa po ba, wala namang problema po sa inyo. Ilamay ko na. Wala naman? Wala namang inakabuso dito ng physical? Psychological? Wala namang mga minumura dito araw-araw? Sinasabihang pangit? Sinasabihang lawlaw? Sinasabihang magtaba? Wala naman po? Sinasabi ko lubot na, ganun? Hindi na masarap, mga ganun? Wala naman po. Yung mga pinipilit po dyan, meron po bang pinipilit dito gabi-gabi kahit ayaw na? Uy, ha? So yun po, sana maging maayos po. Yung opisina naman po namin, open po sa gustong mag-consult, mga ganun, o kung may gustong sabihin, gusto nang makausap, huwag lang pong pera ha. Wala din po kami doon. Ha? Ano? Ano kailangan niya? Kausap? Pwede naman kausap. Huwag lang yung lasing kayo na pupunta sa akin, ha? Baka mamaya bumulong tayo sa hagdan.
Meron ako noon, sabi ko, pwede lang kausap. Tapos lasing na pala, gusto ko malalasing na ako. Dapat, kung sinabi mo yun, dapat kung hindi ka lasing, ginaya mo ako para nang inuman tayo, di ba? Doon tayo magkwentuhan. Hindi yung kung kaya ka lasing, tsaka ka naman pupunta sa office. Ay, papupuntahin ko talaga si Jimmy para katakin kayo, hindi ganon. Ano? Hindi naman po ganon. Tsaka hindi po lahat ng sinumbong sa opisina is makukulong naman agad. Hindi naman po. May mga gagawin naman po tayo ng investigation. Ano? Sa mga financial naman po, mga hindi sinusustentuhan, meron. Lahat ng sustent kayo mga asawa niyo, ng tatay ng anak niyo. Mabuti naman po. Pagka sa suspendo, pwede din po ninyo akong i-consult doon kung hindi po kayo nabibigyan. Pero pag ang asawa po ninyo nagsuspendo ng 100,000 a month, huwag na po kayo magsabi na kulang ha. May guarantee ako, 1,000 a month ha, suspendo. Pero kulang daw kasi 500,000 ang sahod ng asawa. Gusto niya no, 250 para natin. Hindi mo pwede yun. Ang 100,000 niya bumama, naging 25,000 naman talaga. Iyak siya. Nagpipilitan niya eh. So, kung alam naman yung okay naman yung binibigay sa inyong sustento, okay na po yun. Tipid na lang at saka matuto tayong mag-savings. Pero kung talagang kulang na kulang, 20-20 lang isang araw, ay kulang po talaga yun. Pumunta kayo sa akin. Ito yun. Tsaka yung mga anak po ba ninyo, lahat po ba yun, may birth certificate. Meron naman po, nakarehistro. Baka may bogus ang anak po dyan, i-rehistro po ninyo na, hindi mo po kailan nagka-problema, tsaka naman po, sasabihin mo ng birth certificate. Kasi yung isang kaso po, anong nangyari? Meron po kami isang kasong bata, hindi namin mapatunayan na minor de edad kasi ang court kailangan po may birth certificate. Kinuhanan na po namin ng dental. Hindi, ilang taon na yun, 13 years old, pero 13 years wala pala siyang birth certificate. Maawa naman kayo, nag-anak kayo kahit birth certificate, hindi nyo magawa yung mga anak mo. Pagka walang birth certificate, pumunta sa akin para ma-refer ko po kayo. Pagka wala pa po. So okay na po tayo, wala kayong tanong. Yung sa Facebook account, sa may mga gustong itanong, pwede naman po kayo mag-chat doon. Kung hindi kayo pumunta, meron din po kami cellphone doon, pwede tawagan or i-text lang. Yung po kami aling pulis po sa amin po yun. Dalawa lang po kami nakakakita nun, kasi dalawa lang naman po kami WCP nilang Bukawi. Pagka may mga tanong kayo, yun po yun, pwede po kayo magtanong doon. Basta regarding sa mga anak o sa inyo bilang mag-asawa, pwede naman po kayo magtanong sa amin. Okay lang po ba? Baka may mga iba dito, nag-iisip ako kayo, nakakahiya. Hindi mo nakakahiya na magtanong kasi libre naman po. Walang binabayaran doon. Pag sitingin po kayo sa opisina, sabihin mo sa akin na panoodin natin kung ano yung tuloy sa inyo. Wala pong bayan magtanong at saka yung pupunta sa office namin. Pwede naman po. So, yun lamang po at inaanong na yung baby ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana nakatulong po ako or may na-share naman po ako na nakatunan po ninyo. So, yun lang po. Maraming salamat.